Suportado ng poll body ang panukalang batas para sa anti-political dynasty dahil ito ay minamandato ng saligang batas. Pero dapat umanong linawin ng Kongreso ang definisyon ng political dynasty at tukuyin kung sino ang tatamaan nito. Ang PDP isusulong ang mas mahigpit na probisyon para sa anti-political dynasty kung saan hindi pwedeng mahalal bilang presidente ang kamag-anak ng kasalukuyang Pangulo pagkatapos ng termino nito. Si Margo Gonzales magbabalita. Binuksan na ng Kamara ang deliberasyon sa mga panukalang batas na nagbabawal ng political dynasty sa mga posisyon sa gobyerno. Paghihimok ni House Speaker Bogie D, dapat maging bukas ang mga representante sa mga isinusulong na panukala para sa anti-political dynasty law dahil matagal na daw itong hinihintay ng mga Pilipino. Ang ilang nakausap naman ng Seminay, pabor para sa naturang panukala dahil sa gitna ng isyu ng matinding korupsyon sa ilalim ng Marcos administration. Dapat di sila tumakbo kasi lalo pagka hindi naman maganda yung pinakita ng tatay. So pwedeng ma-adapt ng anak. Dapat lang. Bakit? Kasi kung mag-anak, lahat magkakasagpi, wala tayong pupuntahan. Kurakot. Pabor talaga, sobra. Pabor na pabor. Para malaman naman yung ibang magagaling na politik. Maraming taong bayan. Yung ibang mas matatalino may malasakit sa bayan. Yun, pabor ako dun, ma'am. Dapat matagal na nga yan eh. Para matapos yung yung corruption sa isang lugar, na isang pamilya lang yung namumuno. Oo, mas maganda kung bago yung kagad. Yung kunwari, yung Marcos, yung sinasabi. Marcos, ayaw mo na mauli. Palitan. Para iwas po yung mga, alam mo yan, yung mga korakot, yung mga ganyan. Kasi magkakasabuatan yan eh, magkakampihan. What is blood, magkakampihan. Ano man ang mangyayari sa isa, kakampihan pa rin yan. Kaya mas mabuti yung hindi magkakamag-anak para iwas sa mga ganyang issue. Ang COMELEC isa sa mga pumabor na maipasa ang anti-political dynasty bill. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, hindi na issue kung maaring ipagbawal ang political dynasty dahil malinaw anya sa ligang batas na hindi ito pinahihintulutan. Ang kailangan daw ngayon, linawin ng Kongreso ang definisyon ng political dynasty at kung papaano ang magiging implementasyon nito, gaya ng sino ang tatamaan o ang makakapaglabag sa naturang kautusan. Dapat din daw malaman kung ang anti-political dynasty bill ay hindi makakahadlang sa karapatan ng mga Pilipino na piliin ang mga leader na gusto nilang ilagay sa pwesto. Nasa deklarasyon ng pulisiya na dapat ay walang political dynasty. Sinabi yun. Ang mismong saligang batas, ang pinakamakapangyarihang batas ng ating bansa nagsabi, bawal ang political dynasty at inaatasan si Kongreso na i-define, magawa ng batas para ipatupad ito. So napakaliwanag po yan. Naandoon yung mandato ng mga mamamayan, naandun ang utos, naandun dapat ang pagtupad naman ng ating kagalang-galang na Kongreso na gumawa ng batas. Kung kaya nga lamang, sadya pong napakahirap i-define, sabihin, ano bang ibig sabihin ng political dynasty? Sino ba ang magbabiolate ng political dynasty? Pangalawang tanong, pag ba naglagay tayo ng political dynasty, ay ating po bang nililimit ang kapangyarihan ng mamamayan na mamili ng gusto nila. So yan po yung mga laging pinag-uusapan dito sa issue na ito. Gusto naman ng komisyon na kung magkakaroon na nga ng batas hinggil dito ay dapat daw itong mangyari bago ang pagbubukas ng Certificate of Candidacy filing sa taong 2027. Ito ay para hindi naman gahulin sa oras ang komisyon sa pagsasala at pagdidiskwalipika ng mga kandidato. Konting panahon na lang po yung natitira natin bago ang 2028 elections. Ibig sabihin, hindi naman sa minamadali namin ng Kongreso, kung sadyang kailangan po natin maipasa, ay di sana po bago mag-file ng candidacy by 2027 na andyan na yung anti-political dynasty. Tandaan po natin, presidential and vice presidential election ng 2028. Kung napakadaming mga kasong ipapalit sa COMELEC, napakadaming mag-file ng candidacy, tapos meron kang panibagong issue na kinakailangan salain mo yung mga kandidato, lalo na yung issue nung siya ba ay nag-violate ng anti-political dynasty doon natin, eh di dapat po siguro mas maaga. Kasi po, pagka hindi po namin natapos yung mga kaso, makakatakbo yung dynasty o yung tinatawag na nag-violate ng dynasty. Pag nakatakbo yan, ano yung implikasyon niya yun? Nasa mahigit 20 panukalang batas para sa anti-political dynasty ang nai-refer na sa Suffrage Committee ng Kamara.
Ang kilalang political party na Partido Demokratiko Pilipino, suportado din ang anti-political dynasty bill. Pero ang kanilang isinusulong, mas mahigpit na probisyon para dito kung saan kung ikaw ang kasalukuyang Pangulo, hindi dapat immediate family mo ang susunod na Pangulo sa darating na eleksyon. So, unang-una sa amin, pag gobernador ka, hindi pwede yung up to the fourth civil degree na kahit anong posisyon na executive doon sa probinsya. So, hindi ka pwede magkaroon kapatid, anak, asawa na mayor doon sa lugar na yon. Para sa amin, eto nga, baka ayaw ng iba to eh. Kung presidente ka, hindi pwede yung immediately succeeding election, anak mo, asawa mo, kapatid mo yung magiging presidente para hindi magtuloy-tuloy yung halimbawa ako at kapatid ko, asawa ko ang gagawin ko, anak ko gagawin kong presidente after me. Hindi pwede yun. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.